Agad na ginamit ni Wang Yang ang sword chi horizontal and vertical. Tinulak niya ang matandang lalaki. Ang taba, o Beastman, ay galit na sumigaw. Ikaw, sino ka ba talaga at naglakas loob kang pumatay sa Lin Manor? Kumunat ang noo ni Xiao Wu. Ganoon, hindi ko man lang nakita ang galaw niya kanina. Sabi ni Tan Zhao, ito ang Supreme Master ng aming Spirit Sword Sect. Ang King Consort ng Great Sheng Dynasty. Si His Majesty, Wang Yang. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ano? Siya si King Consort Wang Yang na lumipol sa pamilya Chu. Siya si King Consort Wang Yang na nagligtas sa mga mamamayan ng kapital. Kung ganoon, masyado pa siyang bata. Bulungan ng ilang babae. Nabalitaan na si King Consort Wang Yang ay 8 talampakan ang bewang at 8 talampakan din ang taas. Paano siya magiging gwapo? Kumunat ang noo ni Wang Yang. Sino ba ang nasa likod na sumisira sa aking imahe? Hinding-hindi ko siya patatawarin. Mapanuyang sinabi ni Xiao Wu. Kayo pala si King Consort Wang Yang. Kasalukuyan kayong nakikipag-usap sa aking ama at sa mga ulo ng malalaking pamilya sa palasyo. Naintindihan ng taba ang sinabi niya at agad nangantya. Kaya pala, isa lang kayong impostor na natuto ng kaunting magic art at dumating para manlinlang. Ilang ulo ba ang mayroon kayo para maglakas loob na gumawa ng gulo? Pakiusap, Young Master Xiao. Hayaan ninyong ang consecrated ang umaksyon. Agad na pugutin ang ulo nitong taong ito. Narinig iyon ni Wang Yang at umungol. Ang pamilya Xiao ay nagpalaki ng walang silbi na playboy na katulad ninyo. Karapat-dapat ba kayong pumasok sa conference hall? Mukhang masyado pa ring nagpapabor sa inyo si Yun Mei Niyang. Nagalit si Xiao Wu at sumigaw. Manahimik ka, isang mayabang na katulad mo na naglalakas loob na lapastanganin ang princess consort. Consecrated Yang. Consecrated Ma. Dali, umaksyon kayo at patayin ang rebelde na ito. Si Consecrated Yang, nascent soul middle stage, ay nagsabi, Young Master Xiao, itong ganitong klase ng impostor. Ipaubaya nyo na sa akin. Mabahong bata, naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Si Consecrated Maria, nascent soul high stage, ay lihim na nag-isip, bilang isang consecrated na katulad ko. Bakit ako naging tagasunod ng ganitong taong nambubuli? Nangantya si Wang Yang. Masyado ring mahina ang pamilya Xiao. 2 nascent soul lang. Naglakas loob na ipagmalaki. Gusto nyo bang pagtawanan ng Venerable One na ito? Nang marinig iyon, lalong nagalit si Xiao Wu. Mamanahimik ka. Mamaya, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang pamilya Xiao. Anong inaalala ninyo? Kayong dalawa. Dali, patayin nyo siya para sa akin. Ang 2 magagandang babae naman. Iwan nyo para sa batang master na ito. Agad na sabay-sabay na sumugod ang 2 consecrated. Mabahong bata, aalagaan ka ng matandang ito. Bahagyang napangiti si Wang Yang. Wu Xuani, ipaubaya ko sa iyo ang 2 cannon fodder na ito. Tumango si Wu Xuani at sumunod sa utos. Ginamit niya agad ang Starry Sky Spear Art, Furious Cloud Slash. Naitulak niya ang 2 consecrated. Pagkatapos ay itinuro niya ang dulo ng sibat kay Consecrated Maria. Isang grupo lamang kayo ng mga insekto. Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang lakas ng loob? Nanginginig ang buong katawan ni Consecrated Maria. Ito ang Starry Sky Spear Art. Ikaw pala ang Left Minister Juzin. Si Xiao Wu at ang taba ay agad na lumuhad. Kung siya si Juzin, kung gayon. Siya si King Consort Wang Yang. Tapos na. King Consort, patawarin niyo po kami. Agad na lumuhad at yumukod ang mga tao sa paligid. Pagpupugay. King Consort, mabuhay ng libo-libong taon. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Sige na. Hindi gusto ng Venerable One na ito ang pambabala. Lihim niyang naisip, mabuhay ng libo-libong taon. Ang Venerable One na ito ay nasa Emperor Realm na. Hindi bababa sa ilang 100,000 taon ang lifespan ko. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga nakasakay sa kabayo ang mabilis na dumating. King Consort, agad na tumabi ang mga tao. Nagbigay daan. Ito ang Imperial Guards ng Royal Capital. Agad na bumaba sa kabayo ang grupo ng mga iyon at sabay-sabay silang lumuhad. King Consort, huli na po ang inyong mga sakop sa pagdating para iligtas kayo. Pakiusap, parusahan niyo po kami. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Hindi ko rin naman kayo kailangan para iligtas ako. Nagtanong si Wu Xuani.
Master, paano ang dalawang insekto na ito? Sumagot si Wang Yang. Dumating na ang Imperial Guard Commander. Hayaan na silang ang umayos. Ngayon, pamunuan ninyo ang mga tao upang patagin ang pamilya Xiao. Habang naruroon na rin, bigyan sila ng 9 generations annihilation. Pati na rin ang pamilya ng Second Old Man Lin. Ayusin nyo na rin. Lihim niyang naisip, marami ang nanunood sa paligid. Magandang pagkakataon ito para makakuha ng virtue points. Sumusunod sa utos. Nagbulungan ang mga tao. Mukhang tapos na ang pamilya Xiao at pamilya Lin. Mabuting balita. Pagkatapos nito, si Xiao Wu at ang Second Old Man Lin ay kinaladkad palayo. King Consort, patawarin niyo po kami. King Consort, ang inyong abang lingkod ay bulag. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Nagbulungan ulit ang mga tao. King Consort, naglakas loob siyang lipulin ang pamilya Xiao na mayabang. Sa King Consort na nagtataguyod ng katarungan. Tayo mga mamamayan ng Mystic Moon ay talagang pinagpala. Agad na lumuhad si Lin Qingqing. Maraming salamat, King Consort, sa pagtataguyod ng katarungan para sa inyong abang lingkod. Ay nalalayan siya ni Wang Yang upang tumayo. Miss, tumayo na kayo. Ano ang mga plano ninyo sa hinaharap? Sumagot si Lin Qingqing. Ang inyong abang lingkod ay balak ibenta lahat ng ari-arian at magsilbi sa tabi ng King Consort habang buhay. Ano? Gusto rin niyang pagsilbihan ang Supreme Master. Narinig ito ni Tan Zhao at hindi maiwasang maisip ang eksena ng pag-aagawan ng pabor. Ako lang ang makakapagsilbi sa Supreme Master. Hindi, mas gusto ako ng King Consort na magsilbi sa kanya. Si Wu Xuanyi ay nag-aalala rin. Ano? Gusto niyang agawin ang aking merienda. Bibigyan kita ng isang pirasong candied fruit. Maraming salamat, King Consort. Sabi ni Wang Yang. Hindi na kailangan ng pagsisilbi. Nakikita ng Venerable One na ito na mataas ang iyong talento. Bakit hindi ka sumali sa aming Spirit Sword Sect at mag-cultivate ng Supreme Immortal daw? Ano sa palagay mo? Tumango si Lin Qingqing. Ang inyong abang lingkod ay handa. Lihim niyang naisip. Ano? Ang King Consort pala. Plano niya akong tanggapin bilang disciple. Agad na nagpalipad ng mga bulaklak ang System Spirit. Nanuyo. Congratulate. Master Host, matagumpay na tinanggap ang Child of Destiny bilang disciple. Nakatanggap ng isang Luxurious Disciple Acceptance Pack. Sabi ni Wang Yang, Luxurious Disciple Acceptance Pack, hintayin na lang natin hanggang sa makabalik sa sect bago buksan. Samantala, sa Imperial Palace, nag-uusap si Ye Qingcheng at si Yun Mei Niyang. Mabilis ang pag-usad ng lahat. Hindi ko akalain na magiging ganoon kakooperatibo ang mga representante ng mga pamilya. Oo nga, bihira silang magbigay ng ganyang paggalang. Ni ako ay hindi umasa na ang pag-merge ng dalawang bansa ay madedesyuhan na. Elder sister, talagang malaki ang naging ambag mo. Lihim na naisip ni Ye Qingcheng. Ang vixen na ito, napakalalim ng kanyang plano. Kailangan ko siyang bantayan sa hinaharap. Sumagot si Yun Mei Niyang. Ano po ba yan? Lahat ito ay dahil sa katalinuhan, kabaitan, at kabutihang loob ng aking nakababatang kapatid sa pagtanggap sa aming Mystic Moon. Lihim niyang naisip, si Ye Qingcheng. Malalim siya at mahirap siyang harapin. Mukhang hindi siya madaling talunin. Sa sandaling ito, isang eunuch at isang babaeng tagasilbi ang nagmamadaling pumasok. Your Majesty, Empress. Lumapit ang eunuch at may binulong kay Yun Mei Niyang. Medyo nagulat siya. Ano? Nilipol ni Wang Yang ang pamilya Xiao at tinanggap pa siya ng disciple. Ye Qingcheng, magaling ka talaga sa pagplano. Sa kabilang banda, may binulong din ang babaeng tagasilbi kay Ye Qingcheng. Ano? Ang husband, lumabas lang at tinanggap pa ng female disciple. Baka itong si Yun Mei Niyang na vixen ang nag-ayos nito. Nagkaroon ng galit sa isipan ang dalawang babae, na may magkaibang pag-iisip. Tumayo sila. Hindi ko akalain na ang husband ay nagkaroon ng karagdagang disciple sa isang paglalakbay lang. Oo nga, ang sino mang mapili ni Kuya Wang Yang ay tiyak na may napakataas na talento. Lihim nilang naisip, kailangan nating mabilis na ayusin ang ating mga tao upang makapasok sa Spirit Sword Sect. Hindi natin hahayaan sina Yun Mei Niyang at Ye Qingcheng na maunahan tayo. Kinabukasan, sa palasyo, tinawag ni Yun Mei Niyang ang isang grupo ng mga tao. Pagpupugay, Princess Consort, tumayo na kayo. Tandaan, mula ngayon, tatawagin ninyo akong Empress.
Ito lang ba ang bilang ng mga tao? Empress. Ito po ang mga batang talento na inirekomenda ng malalaking pamilya. Sila po ay pinakamahusay sa talento at moralidad. Biglang nagalit si Yun Mei Niyang at sumigaw. Dalhin niyo itong mga ito. Kapunin silang lahat, at ilagay sila sa palasyo para maging mga unit. Hindi ko kayang tiisin. Sa oras na ito, nag-aalala pa kayo sa maliliit na pakinabang. Nang marinig iyon, takot na takot ang grupo na pinagpawisan ng malamig. Itinago ng 4 na malalaking pamilya ang lahat ng mahuhusay na talento. Ang mga natitira ay nagmamasid pa rin sa sitwasyon. Ang inyong abang lingkod ay talagang ginawa ang lahat ng makakaya. Lalong nagalit si Yun Mei Niyang. Hindi ko kayang kontrolin ang 4 na malalaking pamilya. Hindi ko kaya kayong kontrolin. Bibigyan ko kayo ng 7 araw. Ano man ang kanilang pinanggalingan, kailangan ninyong makahanap ng taong may pinakamahusay na talento. Kung hindi ninyo magawa, kukunin ko ang inyong ulo. Agad na sabay-sabay na sumagot ang grupo. Yes, ang inyong abang lingkod ay gagawin agad. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng Imperial Palace, dinala ng National Preceptor ang isang grupo ng mga tao upang makipagkita kay Ye Chingcheng. Pagpupugay, Your Majesty, mahal na Empress, mabuhay ng libo-libong taon. Winagayway ni Ye Chingcheng ang kanyang kamay. Lahat kayo ay mamamayan ng Great Sheng. Huwag na kayong magbigay galang. Sabi ng National Preceptor, Your Majesty, sa pagkakataong ito, ang mga talento na napili ay pinakamahusay. Pareho sa kalidad at disposisyon. Tumango si Ye Chingcheng. Sa pagpersonal na suri ng National Preceptor, tiyak na panatag ang aking loob. Kasabay nito, sa Imperial Garden, si Tan Zhao at si Wu Xuanyi ay magkasamang nag-cultivate. Humihinga ng spirit energy. Tumutok sa isip, walang kalat, para humaba ang kapalaran. Yes, Sister Liu. Si Wang Yang. Humihikab. Pagtuturo ng disciple. Talagang nakakapagod. Kumakain ng isang pirasong cake ang system spirit. Ano bang kinapapagod mo? Hindi ka naman personal na nagtuturo ng disciple. Nagsalita si Wang Yang. Iniunat ang kanyang braso. Ang master ang nagbibigay ng gabay. Ang cultivation ay nakasalalay sa sarili. Ang mga henyo ay matututo sa kanilang sarili. Walang dapat alalahanin. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Wang Yang sa Imperial Palace. Naghihintay na si Ye Chingcheng at ang National Preceptor. Husband, tingnan mo kung sino ang dumating. Pagpupugay, King Consort. Ngumiti si Wang Yang. Kaya pala, dumating na rin ang National Preceptor sa Mystic Moon Royal Capital. Pasensya na po. Itinuro ni Ye Chingcheng ang grupo sa likod niya at nagsabi, Husband, ito ang mga talento na pinili ng National Preceptor mula sa Great Sheng. Lahat sila ay umaasa na makasali sa Spirit Sword Sect. Biglang kumilos ang bibig ni Wang Yang. Kung sila ay pinili ng National Preceptor. Tiyak na walang problema. Sa sandaling ito, dinala rin ni Yun Mei Niyang ang isang grupo ng mga tao. Kuya Wang, kung ang mga talento ng Great Sheng ay pwedeng makapasok sa Spirit Sword Sect. Kung ganoon, ang mga talento ng Mystic Moon ay dapat ding tratuhin ng patas. Hindi ba? Hindi makapagsalita si Wang Yang. Hindi ba? Isa pang grupo. Maawa na kayo sa akin. Ang System Spirit sa isang tabi. Nanunood ng palabas. Malakas na tumawa. Ha ha ha. Master Host. Halos 100 tao na po ito. Hinawakan ni Wang Yang ang kanyang noo. Huwag nang sabihin pa. Masakit ang ulo ko. Mukhang wala nang ibang paraan kundi dalhin sila pabalik sa Spirit Sword Sect at ayusin na lang doon. Bumantong hininga siya at tumayo. Kung lahat sila ay mga talento mula sa 2 bansa. Kung ganoon, dapat ko silang hayaang sumali sa Spirit Sword Sect. Tamang-tama. Balak ko na rin namang bumalik sa sect. Sumama na lang sila sa akin. Masayang sinabi ni Yun Mei Niyang. Kung nais nang bumalik ng kuya sa Spirit Sword Sect. Kung ganoon, bakit hindi sumama ang inyong abang lingkod sa inyo? Tamang-tama, makakapagsilbi ako sa inyo. Niyakap ni Ye Chingcheng ang braso ni Wang Yang at sinabi, Elder Sister, sa tingin ko, hindi ito magiging maganda. Ang digmaan ay katatapos lang. At tayong dalawa ay maraming kailangang asikasuhin. Sabi ni Wang Yang, tama, ang 2 bansa ay kakatapos lang mag-merge. Maraming official duties. Mei Niyang, dapat mas marami kang tulong na ibigay kay Her Majesty. Tumango si Yun Mei Niyang.
Tama ang sabi ng Kuya Wang. Ang inyong abang lingkod ay dapat unahin ng malaking larawan. Lihim niyang naisip, nakakainis. Talagang marunong magplano si Ye Chengcheng. Maghintay lang tayo. Pagkalipas ng ilang araw, sa Spirit Sword Sect, nagbubulungan ang mga disciple. Nabalitaan na isang buwan na ang nakalipas. Nilipol ng Supreme Master ang Mystic Moon Kingdom. Napakalakas. Ang ating Spirit Sword Sect ay malapit ng sumikat ulit. Sumigaw si Liu Wuyai. Tumigil na kayo sa pag-uusap. Dali, gawin ninyo na ang trabaho ninyo. Sa sandaling ito, isang disciple ang pumasok at nagsabi. Pag-uulat, dumating na ang convoy ng Supreme Master sa gate ng sect. Medyo ninerbiyos si Liu Wuyai. Ang bilis naman. Lahat, pakinggan ang utos. Dali, sumunod sa akin sa labas upang salubungin ang Supreme Master. Pagkatapos noon, dinala ni Liu Wuyai ang mga elders palabas upang salubungin ang Grand Elder Sect Master. Bigla siyang bumalik, hindi nila alam kung bakit. Nagtipon din ang mga disciples at tumayo sa magkabilang panig. Kahit walang nagsasalita, lubos silang kinakabahan sa loob. Hindi nila alam kung personal ba silang tuturuan ng Grand Elder Sect Master sa pagbabalik niyang ito. Ngayon, nagtagumpay ang Grand Elder Sect Master sa paglipol ng bansa. Baka kami rin ay makakuha ng benepisyo. Sa sandaling ito, si Wang Yang nakasama ang isang grupo ng mga tao ay dahan-daang pumasok. Isang babaeng masigla, may buhok na nakaban sa dalawang gilid. Tumitingin sa paligid ng curious. Wow! Ito ba ang Spirit Sword Sect na sinabi ng National Preceptor? Isang malamig na babaeng may buhok na nakatali. Kumunat ang noo. Bakit parang medyo pangit ang pakiramdam sa Spirit Sword Sect? Ang layo ng pagkakaiba kumpara kay King Consort Wang Yang. Si Liu Wuyai at ang grupo niya kasama ang lahat ng disciples. Nagsaludo sila na magkasama ang mga kamay at yumukod. Sabay-sabay silang nagbigay galang sa Grand Elder Sect Master. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Wala iyon. Lumapit si Liu Wuyai at nagsabi, Supreme Master, itong mga batang ito ay... Sumagot si Wang Yang. Sila lahat ay mga batang pinili ng dalawang bansa. Ang Great Sheng at Mystic Moon, na naghahanda para sumali sa ating Spirit Sword Sect. Sinabi ng mga elders, kung sila ay dinala ng Supreme Master, tiyak na sila ay mga mahuhusay at natatangi. Napakagaling, malapit nang sumikat ang ating Spirit Sword Sect. Sabi ni Wang Yang, maliban kina Lin Qingqing, Yu Zhao, at Shen Yun, ang iba ay susunod sa pag-aayos ni Elder Baifang. Opo, pagkatapos noon, dinala niya ang ilang napili patungo sa Spirit Sword Sect Main Hall. Alam na ng Venerable One ang sitwasyon ninyong lahat. Ang background ni Qingqing ang pinakamalinis. Yu Zhao, ikaw ay orihinal na huling disciple ng National Preceptor. At ikaw, Yun, ikaw ay ipinadala ni Yun Mei Niyang. Lihim na naisip ni Lin Qingqing. Mukhang kinikilala pa rin ako ng Master. Sabi ni Yu Zhao, King Consort, kahit ito, alam niyo po, lihim na nag-alala si Shen Yun. Kaagad pala, natuklasan na ang aking pinanggalingan. Ito ba ay isang patibong? Nagpatuloy si Wang Yang. Kung nakarating na kayo sa Spirit Sword Sect, kung ganoon, mula ngayon, kayo ay magiging tao ng Spirit Sword Sect. Tutuparin ng Venerable One ang kasunduan at tatanggapin kayong tatlo bilang disciples. Ang grupo ni Yu Zhao ay nagsaludo na magkasama ang mga kamay at yumukod. Sabay-sabay nilang sinabi, Yes, Master. Sabi ni Liu Wuyai, Supreme Master, ako ay tumututol. Kung tatanggapin niyo silang tatlo bilang disciples, hindi ba't magiging junior namin sila? Nagsalita rin si Tan Zhao. Ako rin ay tumututol. Supreme Master, ako po ang una ninyong tinuruan. Tumango si Wang Yang at nagsabi, kung gayon, si Tan Zhao ay ang senior sister. Kayo tatlo ay mga junior sisters ni Tan Zhao at ng iba pang elders. Ang grupo ni Yu Zhao ay sabay-sabay na nagsabi, sumusunod kami sa utos ng Master. Pagkatapos noon, sumama sila kay Tan Zhao at nagsimulang mag-cultivate. Samantalang si Wang Yang sa isang tabi, pinapanood si Wu Xuani na kumakain ng lollipop. Nagtataka, Master, tinanggap niyo ang daming disciples. Bakit hindi niyo personal na tinuturuan? Sumagot si Wang Yang, iba-iba ang kanilang cultivation body. Iniisip ng Venerable One kung paano sila tuturuan ayon sa kanilang antas upang mas mabilis silang umunlad. Binuksan niya ang system panel.
Sa wakas, kaya ko na rin buksan ang reward ng komportable. Tingnan natin kung ano ba talaga ang makukuha ko. Sabi ng System Spirit, Master Host, ito ang luxury gift na espesyal na inihanda ng system na ito para sa inyo. Dali, buksan nyo na. Buksan nyo na. Ice Soul Cold Jade Art, Heavenly Brazier Charm Art, Blood Incineration Overlord Art, Bone Flower Condensed Light Sword, 5 Elements Forging Fire All, Dragon Spur Soul Shattering Blade. Tiningnan ni Wang Yang ang listahan ng mga reward. Medyo nagulat. Extreme Grade Meridian Clearing Peel, Blood Incineration Overlord Art, 5 Elements Forging Fire All, Langit at Lupa. Bakit ang dami mong siniksik na bagay sa gift bag? Tumawa ng nakakaloko ang System Spirit. Mayabang. Hindi nyo inasahan na ganito pala ka-generous ang system na ito. Hindi ba? Mayroon pa kayong hindi alam. Umalingaw-ngaw ang robotic voice. Congratulate, host, na-activate ang Disciple Seeking System. Pagkatapos kumpletuhin ang kaukulang side mission ng pagtanggap ng disciples, makakakuha ng masaganang reward. Sabi ni Wang Yang, bakit naman isang KPI system na naman ito? Gusto mo na naman akong linlangin para magtrabaho para sa iyo. Sabi ng System Spirit, paano po mangyayari iyan? Master Host, ang system na ito ay makakatulong sa inyo na makatipid ng maraming oras at pagsisikap. Muling tiningnan ni Wang Yang ang system panel. Ang button na ito ay mabilis na humirit ang System Spirit. Master Host, dali, subukan nyo. Lin Ching Cultivation Guide, sa bawat breakthrough sa realm. Pinakamahusay na mag-channel ng cold energy upang sanayin ang kaluluwa at patatagin ang katawan. Suggested Cultivation Technique, Ice Soul Cold Jade Art. Suggested Magic Treasure, Bone Moon Condensed Light Sword. Tumawa si Wang Yang. Ang system na ito, napaka-thoughtful ng mga suhestyon. Lahat ng iyon ay galing sa gift bag. Makakatipid talaga ng maraming oras. Agad niyang dinala ang mga reward patungo kay Lin Ching. Ang cultivation technique at magic treasure na ito ay bagay sa iyong cultivation body. Sana ay maging masipag ka sa pag-cultivate. Masayang tinanggap ni Lin Ching ang mga ito. Maraming salamat, Master. Gagawin ko po ang lahat. Muli niyang tiningnan sina Yu Zhao at Shen Yan. Walang nakaligtaan. Ito ang cultivation technique at magic treasure para sa inyong dalawa. Nagulat si Yu Zhao. Ito ang Heavenly Brazier Charm Art mula sa alamat. Maraming salamat, Master. Yumuko si Shen Yan. Maraming salamat, Master. Tiningnan niya ang espada sa kamay niya. Nagtataka, bakit ang soul-shattering blade na ito ay nagbibigay ng resonance sa aking katawan? Tumalikod si Wang Yang at umalis. Sumagot. Ang landas ng cultivation ay nangangailangan ng tiyaga at pagtitiyaga upang makamit ang tagumpay. Sa hinaharap, kung makaranas kayo ng anumang hirap, sabihin lang ninyo sa inyong master. Wala namang ibang bagay ang Spirit Sword Sect. Tanging maraming cultivation resources lang. Lihim na naisip ni Lin Ching. Hinding-hindi ko bibigwin ang mga inaasahan ng master. Lihim na naisip ni Yu Zhao. Napakagaling. Ngayon, kaya ko nang ipakita ang aking kakayahan. Lihim na naisip ni Shen Yan. Langit at lupa, unlimited cultivation resources. Baka dapat ko nang iwanan ang kasunduan kay Yun Mei Niyang. Pagkatapos noon, gamit ang angkop na cultivation techniques at magic weapons, mabilis na tumaas ang kanilang cultivation speed. Nag-alinlangan si Tan Zhao. Ang spirit energy. Baka ito ang cultivation speed ng isang may congenital saint body. Pero bakit hindi ko kaya? Sinabi pa ng master na mayroon akong spiritly saint body. Mabilis. Lahat ng spirit energy sa paligid ay sinipsip nila. Sa cave dwelling ni Liu Wuyai, na nasa peak fusion stage at nasa closed door cultivation. Ang kalidad ng cultivation peel na ibinigay ng Supreme Master ay napakagaling. Malapit na akong mag-breakthrough sa Mahayana stage. Ngunit pagkalipas ng 1 segundo, hindi niya maiwasang magbago ang kulay. Sandali, bakit biglang huminto ang spirit energy? Baka, isang disciple sa labas. Sa gulat ay sinabi, Elder Bai Fang. Elder Bai Fang. Yang Lin ay nahimite. Sabi ni Bai Fang, huwag magpanik, baka may problema lang sa kanyang energy channels. Lumapit siya at sinuri ang disciple. Nagtataka, kakaiba, napaka-stable ng pulse, baka kulang sa spirit energy. Sa sandaling ito, isang disciple ang nagmamadaling tumakbo at nagsabi,
Elder Baifang. Pinapunta kayo ng sect master para sa meeting. Lihim na naisip ni Baifang. Hindi ba't nasa closed-door cultivation si senior brother para mag-breakthrough sa realm? Bakit ganyan siya nagmamadali? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa kabilang panig, si Wang Yang ay nagpapahinga sa kanyang tahanan. Pinapanood sa pamamagitan ng system ang cultivation progress ng 3 tao, Yu Zhao. Ilang araw pa lang, pero mabilis talaga ang kanilang cultivation. Ang disciple-seeking system na ito ay medyo may silbi. Nang marinig iyon, mayabang ang system spirit. Syempre, ito ang leave it all to me, function na ginawa ng system na ito para sa inyo. Sa kabilang banda, excited si Lin Qingqing. Baka ito ang pakiramdam ng matagumpay na foundation establishment breakthrough. Pagkatapos noon, 3 malalakas na aura ang sumabog pataas. Ngumiti si Wang Yang ng may kasiyahan. Gaya ng inaasahan, madaling turuan ang mga mahuhusay na estudyante. Hindi na kailangang mag-alala, kaya na nilang mag-breakthrough sa cultivation. Sa sandaling ito, dinala ni Liu Wuyai si Baifang upang magbigay galang sa Supreme Master. Nagtanong si Wang Yang, bakit naman kayo biglang nandito sa Azure Cloud Peak? Sumagot si Liu Wuyai, Supreme Master, natuklasan namin na lahat ng spirit energy ng sect ay sinisipsip ng Azure Cloud Peak. Nahihirapan ang lahat sa kanilang cultivation. Nang marinig iyon, umungol si Wang Yang, mayroon palang ganyang bagay. Kung ganoon, baka sinipsipian ng inyong junior sister sa pag-cultivate. Nang marinig iyon, nalungkot si Lin Qingqing. Ano? Sinasipsip ko ang spirit energy. Pasensya na po. Senior brothers, hindi po namin inaasahan na mangyayari ito. Winagayway ni Baifang ang kanyang kamay at sinabi, Hindi. Junior sisters, huwag ninyong maliitin. Hindi kami rito para manisi. Sabi ni Liu Wuyai, nandito po kami. Umaasa na ang Supreme Master ay makakaisip ng paraan upang mapalakas ang spirit veins ng Spirit Sword Sect. Tumingin si Wang Yang sa system spirit at nagtanong, maliit na system, ano ang pananaw mo tungkol dito? Sumagot ang system spirit, oh dear, akala ko kung anong malaking bagay. Hayaan niyo po ako ang bahala. Umalingaw-ngaw ang robotic voice. Congratulate, host, nakumpleto ang disciple tutoring mission. Reward, Saint Grade Magic Treasure. Zhou Tianxingyi. Tumango si Wang Yang ng may kasiyahan. HMM. Mula sa Purple Mansion Immortal Stone. Napakagaling ng reward. Mukhang magaling ka talagang gumawa ng system. Sumagot ang system spirit. Basta kaya kung alisin ang mga alalahanin at lutasin ang mga problema para sa master host. Kahit tumalon pa ang system na ito sa kumukulong langis at nagniningas na apoy. Hinding-hindi po ako tatanggi. Agad kinuha ni Wang Yang mula sa system space ang isang magic treasure. Noong nakaraan, ginamit ko ang Purple Mansion Immortal Stone para ayusin ang Earth Veins. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ito upang mapataas ang density ng spirit energy para sa sect. Nagulat si Liu Wuyai. Ito, ano ba talaga itong magic treasure? Bakit naglalabas ito ng ganoong karaming spirit energy? Umalis ka. Ang magic treasure ay lumipad sa ere. Nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag. Bumuo ng isang barrier na bumalot sa buong Spirit Sword Sect. Agad na tumaas ng malaki ang density ng spirit energy. Walang pakialam na nagtanong si Wang Yang. Kung ganoon, sapat na ba ang spirit energy? Si Liu Wuyai at Baifang ay nagsaludo na magkasama ang mga kamay at yumukod. Sapat na. Maraming salamat, Supreme Master, sa pagbubukas ng ganitong napakagaling na cultivation opportunity para sa amin.